الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال من عز من قائل عليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ونحن الآن أيها الإخوة أيها الأحبة في يوم 15 من شهر شعبان في سنة 1443 من الهجرة ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء المغفورين مغفورين الذنوب ومطهرين عند الله تبارك وتعالى إنه هو السميع ذلك وإنه هو الولي ذلك والقادر عليه فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن والحديث رواه ابن ماجه في صحيحه وابن أبي عاصم واللالكائي وصححه الألباني. Mga kapatid, sa pananampalataya, matapos na ating ibigay ang kapurihan kay Allah subhanahu wa ta'ala at matapos na ating saksihan na walang ibang Diyos na marapat sambahin at paglingkuran maliban kay Allah, at matapos nating saksihan na si Propeta Muhammad ang selyo ng lahat ng mga propeta, ang huli at sagka sa lahat ng mga sugo, at matapos na tayo magbigay pugay sa propetang ito sallallahu alaihi wasallam, ay pinapayo ko sa aking sarili, ganun na rin sa inyo, ang tunay na pangamba at takot kay Allah na siyang magdadala sa atin sa tagumpayan na likas dito sa mundo at wagas na kaligayahan sa kabilang buhay. Mga kapatid, narito na tayo sa 15 ng Sha'ban. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang tayo sa mga ipinagpatawad ni Allah ang kanilang mga pagkakasala. Ito na rin ay dahil sa naiulat na hadith mula kay Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, ng kanyang sinabi ng sugo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala sa 15 gabi ng Sha'ban ay titingin sa kanyang mga alipin at patatawarin niya ang lahat ng kanyang mga nilikha, maliban na lamang ikasabi niya sa nagtatambal kay Allah at sa musyahin o yung mayroong matinding alitan sa kanyang kapatid na hindi pa sila nagkaayos. Itong hadith na ito, mga kapatid, sa pananampalataya, kung titignan natin sa kanyang mababaw na pakahulugan, para bagang ang labas niya ay walang tsansa o wala o lahat ng mga gawaing mabuti ng tao ay hindi mapapatawad o hindi makakounted ni Allah Ta'ala kung halimbawa mayroon siyang Muslim na kaalitan. Ito ay maling unawa sa hadith, mga kapatid. Bagkos ang ibig sabihin ng hadith, una, ang hindi mapapatawad ang kanyang mga pagkakasala sa pagsilip na iyon ni Allah Ta'ala at paggawad niya ng kanyang kapatawaran o magfira sa kanyang mga alipin ay ang musyrik. Musyrik
alladhi yaj'alu syarikan lillahi ta'ala fi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ang musyrik na tinatawag ay yaong nagtatambal kay Allah Ta'ala sa kanyang pagka-Diyos, sa pagsamba sa Kanya, sa kanyang mga katangian at katangi-tanging mga pangalan. Yan ang musyrik billah. Kapag sinabing musyrik dito na hindi patatawarin kailanman ni Allah, ang maksud ng ayat ng hadith dyan ay walang iba kundi ang musyrik syirkan akbar, yaong gumawa ng malaking uri ng syirk. Humihingi sa mga anito, humihingi sa mga ribulto, humihingi sa mga ano-ano pa dyan, nagtatambal kay Allah sa kaniyang maliit man o malaki na uri na klase ng pagtambal. Ang ibig sabihin dito na maliit o malaking uri ng pagtambal ay yung literal na pagtatambal sa kanya na nakikita ang wathan o ribulto at yung may ribulto sa kanyang puso. Sino itong may ribulto sa kanyang puso? Karamihan sa mga Muslim ngayon. Ayaw nila ng pamamahala at hukom at batas ni Allah. Bagkus ang gusto nila ay ang batas o pamamahala ng iba bukod kay Allah Ta'ala. Samantalang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul An'am at magkakasunod ang mga ayat na ito, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Sino man ang hindi ang batas ni Allah ang nasa kanyang puso, na yun ang dapat na sundin at yun ang dapat na ipamahala, tunay, sabi niya, na siya'y kabilang sa mga kafir, zalim at mga fasik. Marami sa mga Muslim nag-aangkin na Muslim sa pabalat, Muslim sa pangalan, si Abdullah, si Abdurrahman, si Ibrahim, pero sa kanyang puso nagsishirk siya kay Allah Ta'ala sa paniniwala niya na mas mainam pang demokrasya at konstitusyon ng mundo, gawa-gawa ng tao kaysa sa batas ni Allah Ta'ala. Wa inil hukmu illa lillah. At nang dapat tarbiya natin sa ating mga anak at akida natin na walang ibang batas o ang pagsasabatas at pamamahala ay tunay na pag-aangkin ni Allah, hindi pag-aangkin ng tao. Laysa lil insani dakhalun fit tashri'. Walang anuman na panghimasok dapat ang tao sa pagsasabatas, sapagkat tapos na, nandyan na ang kitab at ang sunnah. Ang gagawin na lamang natin ay sundin, pasakop tayo sa batas na napapaloob dito, at hindi ang opinyon ng kahit sino man. Dahil sa opinyon na ito, mga kapatid, ginagawa ang agama Islam na praktikal, nagkasira-sira ang mundo. Nagkaroon ng mga iba't ibang mga pananaw ang mga tao, dahil maaring ang pananaw ko ay iba sa pananaw mo, mas magaling sa pananaw mo. Kagaya na lamang ng nagsasabi na ang ibig sabihin ng hadith na nabanggit natin kanina, na yung musyahin o yung may kaalitan, hindi patatawarin ni Allah. Hindi ganyan ang ibig sabihin. Hindi ganyan ang sinabi ng mga syuru, ng mga nag-syarh ng hadith. Bagkus ang ibig sabihin nito, hindi makikialam ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa alitan na nasa pagitan nila. Nangangahulugan hanggat hindi sila masettle kung ano man yung sa kanilang dalawa, hindi aakyat ang mga amal nila na khas doon o na pending ng dahil sa alitan nila. Pero ang kapatawaran ni Allah, hanggat nandyan sila sa tauhid, maangkin nila, mga kapatid sa Islam. Hindi nga lang kabuang kapatawaran ng dahil sa alitan nila ng kanyang kapatid. Yan ang ibig sabihin noon. Yan ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nakakapagtaka sa panahong ito na may mga lumalabas umiiral na nagpapakilala na mga ngaral sila ng Islam. Pero pagdating sa katalog ng ating akida, ay bumabangga sila dito. Hindi maaaring ganun ang pagkasabi natin. Dahil ibig bang sabihin noon ay winawalang saysay natin ang mga paghihirap o amal ng mga tao nang dahil sa maliliit na mga pagkakasala na hindi umabot sa shirk at kufur? Nakakapatid sa pananampalatayang Islam. Kanya nga si Ali radiyallahu ta'ala anhu na iulat mula sa hadith o sa athar na Hasan, mula sa athar ni Abu Dawud. Sinabi niya, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana asfalul kuffi awla bil mashi min a'lahu. Walaqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu zahiral khuffain." Yamsahu bi zahiril khuffain o zahiral khuffain. Sabi ni Ali radiyallahu ta'ala anhu,
Kung ang agama Islam lang ay makuha sa praktikal, kung ang agama Islam ay makuha sa sariling opinyon, mas maigi, sabi niya, sa tingin ko, napahiran ang ilalim ng paa kaysa sa ibabaw nito sa panahon ng paghub, ng medyas, sa panahon ng wudu. Pero nakita ko ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang hinahaplos ng basang kamay ay ang ibabaw ng medyas. Nangangahulugan, itong akal natin na ito, itong utak natin na ito, itong intellect, kahit kano ka pa katalino, kailangan mong isuko sa sinabi ni Allah at sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nakif ay na mayakifu haula'il awwalun. Tumigil tayo kung saan tumigil yung mga nauna sa atin. Sa Sulhul Hudaybiyah, sikat na sikat ito sa mga Muslim, pero hindi natin naalala o nalaman at hindi nakintal sa mga isip at puso natin ang aral doon sa Sulhul Hudaybiyah. Sa Sulhul Hudaybiyah, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinarap ni Abu Jandal, isa sa mga leader ng mga musyrikun, para magsulat ng kasulatan ng tinatawag na hudna o yung peace treaty sa pagitan ng mga Muslim at mga hindi Muslim. Nung pinasulat ng propeta kay Zaid ibn Thabit, yung kanyang sekretary, at nandun si Umar ibn Khattab, at nandun si Abu Bakar as-Siddiq, nung pinasulat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ang isulat mo, uktub bismillahirrahmanirrahim. Isulat mo dyan sa kasulatan, bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamapagpalang, pinakamahabagin. Tumutol si Abu Jandal, ang musyrik. Sabi niya, la, amma ar-Rahman, sabi niya, fala na'rifuhu. Hindi namin kilala sinong Rahman na yan. Ang ilagay mo dyan, bismika Allahumma. Kaya bumaba ang ayatan sa Quran Al-Karim, ud'u Allah aw ud'u Rahman. Kayo ay humiling kay Allah o hindi kaya sa Ar-Rahman, na pinapahiwatig ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang Ar-Rahman, siya din si Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong sifa na tinatawag na rahmatun wasi'a at mayroong tinatawag na rahmatun muhtassa. Ibig sabihin niya ang maluwag na kanyang awa para sa lahat ng mga nilikha sa mundo na ito, at yung kanyang awa na khas o special sa mga mananampalataya sa araw ng paghukom. Dahil dito ay nakipagtanazul ang Nabi, sabi niya, idan, ya Zaid, isulat mo uktub bismika Allahumma. Sinulat ni Zaid. Pagkatapos noon, sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, uktub min Muhammad Rasulullah. Isulat mo dyan mula kay Muhammad na sugo ni Allah. Sumagot, tumutol si Abu Jandal. Law, sabi niya, amanna bi annaka Rasulullah ma qatalnak. Kung naniniwala kaming ikaw ang sugo ni Allah, ya Muhammad, hindi ka namin gigirahin. Uktub, sabi niya, instead, ang isulat mo, min Muhammad ibn Abdillah. Pumayag ang Nabi. Dahil, sabi niya, Zaid, isulat mo, min Muhammad ibn Abdillah. Hanggang nagkaroon na ng mga sulh, ano yung mga peace talks nila sa time na yun. Pagkatapos noon, si Umar ibn Khattab, dahil sa kanyang ghira diniya, sa kanyang pag-aabugho sa relihiyon, nilapitan niya ang Rasulullah. Sabi niya, ya Rasulullah, alasta nabiyun haqqan? Diba sabi niya, ya Rasulullah, ikaw ang tunay na propeta? Sabi niya, bala, totoo. Sabi niya, hindi ba ang din natin hindi na totoo ang Islam? Naam, sabi niya, bala, totoo. Sabi niya, bakit ka nakipagtanazul na ganun, na hindi bismillahirrahmanirrahim, at hindi yung Muhammad Rasulullah ang ipanatili doon sa sulat? Sabi, sinagot siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam tahud, sabi niya, hindi ka pa ba naghaj, sabi niya, ya Umar? Sabi ni Umar, la. Sabi niya, sa tahudju hadal am, sa tatufu bil bait hadal am. Aqulu lakat tatufu bil bait hadal am. Ngayong taon na ito, magtatawaf ka, sabi niya. Si Umar, sabi niya, walang sagot sa akin ng Nabi. Pinunta niya si Abu Bakar. Sabi niya, ya Abu Bakar, sabi niya, hindi ba ang reliyon natin ang totoo? Naam. Hindi ba ang propeta natin ang Muhammad ang totoo? Naam, sabi niya. Bakit nakipagkuhan sa doon na okay lang natanggalin yung bismillahirrahmanirrahim, bismika Allahumma? Yun ang nakuhan. Ang sabi ni Abu Bakar sa kanya, ya rajul. Sabi niya, ya lalaki. Sabi niya kay Umar ibn Khattab, huwa Rasulullah.
Yanzil alayhi al-wahy. Bumababa sa kanya ang wahy. Wala yaqul wala yaqulu illa bima yuha ilay. Hindi siya nagsasalita kundi ang wahy na bumababa sa kanya. Dahil sa wahy na bumababa sa kanya. Sabi niya, fataduru ma'al wahy wa tamut wa anta ala dhalik. Wa tamut aynama yadur. Ikaw, sabi niya, umikot kung saan iikot ang wahy, ang pahayag ni Allah. At mamatay ka dyan, dapat sa kung ano ang wahy na binaba sa iyo, na binaba sa kanya. Sundin mo kung ano ang dalil. Nakakahulugan, tayo na umma tayo na sumusunod sa dalil. Hindi sa pagpraktikal ng utak. Dahil kung sa pagpraktikal lang ng utak, marami sa atin mga kapatid ang mas magaling mag-isip kaysa sa iba. Malakas ang katawan mo. Bakit 2 rak'a lang ng fajar ang gawin mo? Kasi wahy. Yun ang pinahayag. Malakas ang katawan mo. Kaya ko pa ya Allah, 5 rakaat. Gawin kong 5 rakaat ang fajar. Bakit di mo ginagawa? Dahil ang sabi sa wahy, ang sabi sa sunnah, 2 rak'a lang, hanggang dun ka lang. Babanggitin ko sa inyo ang sinabing Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala patungkol sa mga fundamental ng sunnah na dapat hindi tayo hihigit sa kung ano ang ipinahayag sa kitab at sa sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alayhi ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin fahiya dhalalah wa tarkul khusumati fid din was sunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا بالأهواء. Ang fundamental sabi niya ng sunnah, ang tarika ng pagsasabing tayo ay nasa sunnah, ang paghawak sa kung ano ang pamamaraan at ano ang pag-unawa ng mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi sa praktikal na isip mo. Hindi nagagawin mo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang Rasulullah ay para sabi niyang engineer. Ang Rasulullah ay parang pulis. Ang Islam ay parang highway. Walang ganon sa kitab at sa hadith. Magtawba tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na ikiyas natin ang din samantalang may nusus, may nas. Ang mga tao sa ngayon, iniisip nila na i-twist ang mga aral ng Islam para paboran tayo ng mga Kristiyano at mga Hudyo. Nang sinabi ng Quran, ng hadith, na bawal ang babae mamuno sa komunidad ng mga kalalakihan, na mayroon pang mga lalaki, ayon sa hadith na niriwaya kay Imam al-Bukhari, kay Abi Bakra, na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'a. Hindi maaaring maligtas, sabi niyo, magtagumpay ang isang bayan na ang kanilang mga bagay, ang affairs nila ay binigay nila sa babae. Nang ito ay naging stand ng agama Islam sa pamamahala at pamumulitika, narito itong mga tinitwist nila ang doktrina o aral ng Islam at pagsasabi sa mga tao na hindi, ang ibig lang sabihin dyan, yun lang yung malalaking wilaya ama, yung wilaya khasa, okay lang yun. A'udhu billah. Ang hadith na ito, kapag uunawain mo at basahin mo ang mga nagsyarh ng hadith na ito, ang ibig sabihin o pinapatungkulan nito ay yaong kapag may mga lalaki pang pinamumunuan, hindi maaari na mamuno sa kanilang babae sa mga Muslim na mga bansa at Muslim na mga organisasyon. Bakit natin kailangan na i-water down ang agama natin para ma-please ang mga hindi Muslim? Samantalang sinabi ni Allah, walan tarda'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'an millatahum. Hindi matutuwa sa iyo kailanman ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano hanggat ikaw ang sumuko na sumunod sa agama nila. Ang Islam, ganyan na siya. Radita am abayta. Gustuin mo mat hindi, yan ang Islam. Walang iba, walang pangatlong Islam, pang-apat na Islam, pangalawang Islam, isa. Al-haqqu wahidun la yata'addad. Dhalikumullahu rabbukumul haqq, famada ba'dal haqqi illa ad-dalal. Sinabi ni Allah Ta'ala sa Suratul Furqan, yaon ang inyong Panginoon si Allah Ta'ala ang nag-iisang tunay na Diyos
At ano pa ba pagkatapos ng katotohanan kundi kaligawan? Mada ba'dal haqqi illa dhalal. Mga kapatid sa Islam, sinabi ni Imam Ahmad, ang usulus sunnah ay ang pagsunod sa mga sahaba ng Rasulullah. Ang pagsunod sa yapak nila at pag-iwan sa bid'ah sa relihiyon, sapagkat ang lahat ng uri ng bid'ah sa relihiyon ay kaligawan. At ang pag-iwan ng anumang pagtatalo sa relihiyong Islam, was sunnah, at ang sunnah, ang hadith, ang siyang nagpapaliwanag sa Quran, bagkus ito ang mga nagbibigay ng sagisag at kapaliwanagan at tanglaw sa atin sa hindi natin maunawaan sa Quran. Walaysa fis sunnati qiyas, at walang anumang qiyas o paghahambing pagdating sa sunnah. Wala tudrabu lahal amthal, at hindi maari na lagyan natin ng mga ehemplo o halimbawa ang sunnah na wala namang hindi pinahintulot sa kanya. Wala tudraku bil uqul, hindi ito maabot ng mga utak lang natin. Wala bil ahwa o ng mga sarili nating pithaya o kagustuhan. Nangangahulugan ang wadifa, itong ating trabaho ng utak, sumuko sa kung ano nakasulat. Kung ano ang pinahayag, suko tayo doon. Si Umar ibn Khattab sa Sulhul Hudaybiyah, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaya nila na wala kayong magagawa, mahina kayong mga musyrik, ibahin natin ang nakasulat, ang masusunod ang sa amin. Pero dahil wahy ang bumaba kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mga sahaba sumuko sa kung ano ang kanyang sinabi. Sapagkat kinakailangan na sundin, kung gusto man natin ang kaligtasan, ang masunod natin ang kitab at ang sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At huwag tayong hihigit sa kung ano ang nakasaad sa kitab at ano ang nakasaad sa sunnah ng Rasulullah. Kaya sabi ni Imam Ahmad sa panghuli, innama huwal ittiba'u wa tarkul hawa. Kinakailangan ng pagsunod natin at ang pag-iwan sa kagustuhan. Sa sinabi ni Ali sa athar na yon kay Abu Dawud, totoo nga naman, kung inisipin lang utak natin ang pairalin, maganda, ang dapat natin talagang haplusin itong baba ng medyas. Kasi ito ang nadudumihan. Pero bakit sa ibabaw ng medyas tayo naghahaplos sa tuwing matapos ang wudu natin, sinuot natin yung nabatal tayo, nagwudu tayo ulit, hihaplos natin sa ibabaw? Dahil hindi ang hikma doon ng paghaplos sa ibabaw dahil sa bakterya o karumihan, subalit dahil sa pagsunod sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ano man ang inutos sa inyo, binigay sa inyo ng propeta, sundin ninyo. Ano man ang pinaiwan at pinalayuan niya sa inyo, layuan ninyo. Mapabilang nawa tayo sa mga tunay na sumusunod sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapabilang nawa tayo sa mga nagsasabing sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina ajma'in min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkam at-tanzil ba'da a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sumpa sa iyong Panginoon, kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sila tunay na nananampalataya sila sa iyo, ya Muhammad, hanggat hindi kanila gawing tagahatol sa kung anuman ang mga alitan sa pagitan nila. Nangahulugan mga kapatid sa pananampalataya, hindi tayo tunay na mananampalataya hanggat hindi natin isuko ang kagustuhan ng hawa natin sa kung ano ang sinasabi ng kitab at ng sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa lahat ng mga bagay na iyan, upang maangkin natin ang tunay na kapatawaran, upang ma-welcome natin ang totoong Ramadan, magbago tayo sa pamamagitan ng pagsuko sa kung anong nakasaad sa dalil. At huwag tayong hihigit sa dalil. Huwag tayong mas matalino pa kay Abu Bakar, mas matalino pa kay Umar, matalino pa kay Uthman, matalino pa kay Ali, matalino pa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa araw na ito, alam natin, may mga kapatid tayong magpapakanduli. Walang problema doon sa mga nais magbigay ng buka, doon sa mga nag-ayuno ng Ayamul Bid 13, 14, 15.
Pero ang itataksis o espesyal nilang araw na ito na magpakanduli dahil sa nisfu Sha'ban, wala po yung dalil, mga kapatid sa Islam. Yan po ay bid'ah. At yan po ay dapat na pagkahindikan at katakutan natin kay Allah na makagawa tayo ng anuman sa kanyang syariah, na panghimasukan natin ang kanyang syariah na wala tayong karapatan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, am lahum syuraka syara'u min ad-dini ma lam ya'dan bihi Allah. Mayroon ba silang maitatambal kay Allah Ta'ala? Mayroon pa ba silang ibang Diyos na kinikilala na kaya ng mga Diyos na yun sa batas ng anumang bagay sa mga bagay na hindi pinahintulutan ng syariah ni Allah Ta'ala? Ito ay sual tawbihi at inkari sa atin, tanong sa atin na pasampal ng katotohanan sa atin kung tayo ba'y totoo na sumusunod kay Allah. Panghuli, mga kapatid sa Islam, at lagi ko itong nababanggit sa mga khutbah at muhadarat, na iulat mula sa Sahih Muslim na ang mga sahaba lumapit sa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nagtanong sila, ya Rasulullah, kami ba sabi niya, ay naobliga, sabi niyang sumunod sa kung ano man ang narito sa nakasulat, ya Rasulullah. At ang mga Hudyo ay ganito ang kanilang sinasabi sa amin, ganito ang sinasabi ng mga Hudyo. Sumagot ang propeta sallallahu alaihi wa sallam, la taqulu kama yaquluna sami'na wa asayna. Huwag niyong sabihin ang gaya ng sinasabi ng mga Hudyo na kapag nakarinig sila ng pahayag sa Taurat, narinig namin at sumusuway kami. Walakin qulu sami'na wa ata'na. At bumaba ang aya, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Hanggang sa ibinaba ni Allah Ta'ala sa sumunod na ayatan sa huli ng Suratul Baqarah, ang nagmansuk sa aya na ito, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Si Allah Ta'ala ay hindi nagbibigay o nag-oobliga sa isang alipin, sa isang may buhay, maliban na lamang na kaya ng kanyang kakayanan o nung kanyang ipinagutos ay kaya na gawin ng kanyang alipin. Mga kapatid sa Islam, ilang araw na lang, Ramadan na. Ang atin bang pagsuko kay Allah Ta'ala ay totoo? Kabilang ba tayo sa mga nagsasabing Ghufranaka Rabbana wa ilaykal masir, sami'na wa ata'na? Narinig namin at sinusunod namin? O kabilang pa ba tayo sa narinig namin at sumusway kami? Sa katigasan ng mga ulo natin, baka mamaya dumaan ang Ramadan o dumating na kabilang tayo sa tinatawag na ata Ramadan fala yugfar lahu, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dumating ang Ramadan at umalis ang Ramadan na hindi siya pinatawad sa kanyang pagkakasala sa katigasan ng kanyang ulo sa pagsuway niya kay Allah Ta'ala. Mga kapatid sa Islam, ala tusallu wa tusallimu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idh amarana Allah tabaraka wa ta'ala bidhalik. فقد قال من عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن خلفائنا الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعن بقية الصحابة وعن علي وعن بقية صحابة رسولك صلواتك وسلامك عليه ورضاك عنهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين اللهم اخذل من خذل دينك وانصر من نصر دينك يا رب العالمين اللهم انصرنا على أعدائنا أعداء الدين يا رب العالمين اللهم اجعل أعداءنا لنا آية ولا ترفع بهم راية يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن توحد صفوفنا وصفوف الموحدين صفوف المجاهدين الذين يقاتلون في سبيلك حق القتال وحق الجهاد يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم